Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga po ay makasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para bigyan tayo ng magiging update sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga sa iyo, Jessie, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Kahapon po ay meron tayong binabantayan na low pressure area o LPA at kahapon din po ay nasa labas pa yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So Mr. Galang, ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nitong weather disturbance? Sa ngayon po, nananatiling nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo po itong 3,280 km. Silangan po yan ng Southern Mindanao at mabagal po yan na kumikilos papalapit sa atin. So yan po mga kababayan, nananatili pa rin naman sa labas ng ating PAR o ng ating boundary itong low pressure area at wala pa itong epekto sa bansa natin o sa kahit anong bahagi ng bansa natin. At mga kababayan, sa January 15 po inaasahan na papasok o darating sa bansa natin itong si Pope Francis. So Mr. Galang, paano po ba maapektuhan itong low pressure area ang pagbisita ng Santo Papa sa bansa? Well, dahil po sa bagal ng kilos nitong low pressure area, inaasahan natin na papasok po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Next week pa po, araw po yan ng Miyerkules or Huwebes. At habang papalapit ito, sa araw po ng Biyernes, medyo mararamdaman na po dito sa may part ng Eastern Visayas ang nasabing sama ng panahon. At kung magtutuloy-tuloy po nga po ito, pwede itong tumama dito sa may Eastern Visayas or isang senaryo, maaari din po itong mag-recurve papunta dito sa may norte. Pero kahit mag-record po ito, mararamdaman din po ang epekto niyan dito po sa Eastern Visayas, araw po yan ng Sabado next week. So ayan po mga kababayan, narinig natin mula kay Mr. Galang na posible po nitong maapektuhan ang Eastern Visayas at kung sakasakali po maaari rin itong tumawid ng landmass ng Visayas. Kaya naman sa mga kababayan po natin dyan na dadalo sa pagbisita nga po nito si Pope Francis sa may Tacloban, paghandaan po natin ang kondisyon ng panahon dahil posible nga po kayo makaranas ng mga pag-ulan kung sakali man na pumasok ito LPA sa loob ng ating boundary. At ngayon naman po, Mr. Galang, meron po ba tayong nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Patuloy pa rin pong nakataas ang gale warning natin buong baybayin ng Luzon at ng Visayas. Kaya ang paalala po natin, patuloy pa rin na huwag po munang pumalaot yung mga kababayan natin gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat dahil po sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan, medyo mapanganib pa po ang pumalaot. Ulitin lamang po natin mga kababayan dahil may kalakasan po itong hanging amihan. Asahan po natin doon sa mga baybayin na nabanggit ni Mr. Galang ay posible nga po kayong makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya sa mga kababayan po nating merong maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari iwasan po muna natin ang pumalaot para masiguro po natin yung inyong kaligtasan. At syempre mag-monitor po tayo sa mga weather updates dito sa Panahon TV kasama ang Pag-asa. At Mr. Galang, dahil patuloy nga po tayong nakaranas ng malamig na panahon, lalo na kagabi, naranasan po natin ang malamig na hangin. Saan po ba natin naitala ang top 5 lowest temperatures? At bukod po dito, ngayong araw naman, as of 2 a.m., meron na po ba tayong recorded na mga mabababang temperatura? Tama po yan. Kahapon po nakapagtala tayo ng 5 pinakamababa dito sa Metro Manila. Dito po sa buong Luzon, Baguio City 11.6 po kahapon, Basco 14.6, Salawag 15.9, sa Tuguegarao po 18 degrees Celsius at Cabanatuan naman 19.3. Samantalang kaninang madaling araw po, around 2 a.m. po yan, nakapagtala po tayo dito sa buong Luzon ng mababa. Sa Baguio po 11.6, Salawag 18.2, dito po sa Basco 18.6, Science Garden po 18.9 at Tuguegarao 19.6. Recorded po ito as of 2 a.m. pero asahan po natin habang papaumaga hanggang 5 a.m., maaari pa pong bumaba itong mga values na na-record. At ayan nga po mga kababayan, kung napansin po natin ay dito sa Science Garden, halos ang nai-record lamang po ay nasa 18.9 degrees Celsius. Kaya naman pala malamig yung panahon na naranasan natin. At kahapon, yung temperatures kahapon at yung ngayon ay hindi naman nalalayo. Dahil nga po yan, tayo ay nasa peak season pa rin nitong amihan. At base po sa mga datos na ipinakita nyo, Mr. Galang, ibig sabihin po ba nito ay nalagpasan na natin na yung pinakamababang temperatura last amihan season? Well, kung ikukumpara po natin yung recorded kahapon sa mga last previous season,
mas mababa pa po yung na-record last year na dito sa Baguio nakapagtala ng 9.5 po last year, samantalang dito sa Metro Manila, Science Garden, 18.1 po. Kaya kung ikukumpara natin sa ngayon, mas malamig pa po yung last amihan season natin kumpara ngayon. At ayan nga po mga kababayan, no? So hindi pa natin nalalagpasan yung temperatures na naitala po natin o yung lowest temperatures na naitala natin last amihan season. Pero syempre hindi pa rin po naman na inaalis ang posibilidad na makaranas pa tayo ng mas mababang temperatura sa mga susunod na araw dahil nga po ito nga amihan season ay magtatagal pa po ito hanggang sa buwan ng Pebrero. At Mr. Galang, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po ba magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo base po sa nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Patuloy pa rin po umiiral yung northeast monsoon, itong amihan dito sa buong Luzon. Kaya ito po mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, kasama na po ang Bicol region at lalawigan po ng Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan po ang pwedeng maranasan ngayon. Dito po sa atin sa Metro Manila, kasama ng natitirang bahagi ng Luzon, pulo-pulong mahinang pag-ulan dahil pa rin po yan sa amihan o itong northeast monsoon. Samantalang maaliwalas na panahon naman po ang naghihintay sa mga kababayan natin dito po sa Visayas at Mindanao, mga isolated rain shower at thunderstorm lamang po ang pwede nilang maranasan ngayong araw na ito. So good news nga po yan ngayong araw ng linggo para sa mga gustong sulitin ang araw ng bakasyon. Fair weather conditions po tayo dyan sa Maya, Visayas at Mindanao. Pero syempre po paghandaan pa rin natin yung mga localized thunderstorms na posible pong magdulot ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na hindi naman po nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, dito po sa Luzon area dahil patuloy pa rin po ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, asahan pa rin natin ang pagkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan. Ganon din po yung chance naman ng mga may hinang pag-ulan. Kaya sa mga kababayan po natin dito sa Luzon area, huwag po natin syempre kalilimutan ang pagdadala ng payong tuwing lalabas ng inyong mga tahanan. Maraming salamat po Mr. Galang at mga kababayan. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Para always updated sa lagay ng panahon, bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Good morning and have a great day ahead. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.